Magsasagawa po ang puwersa ng Amerika at Pilipinas ng pagpapasabog o pambubomba at pagharang po sa kalaban sa West Philippine Sea. Yan po ay kinumpirma ng sandatahang lakas natin. Yan po ang mga impormasyon na maibabahagi po sa inyo ngayon ng inyong lingkod. Pakishare po at pakilike, at sa mga bagong viewers po natin, kung gusto ninyo ang ganitong uri ng content, ay maaari po kayong mag-subscribe. I-share ko na po sa inyo ang atin pong mga references. Palakihin ko muna para mabasa din po ninyo. Ayan po, base po sa balita ng IBC, ito po ay isang uri po ng paghahanda kung sakaling magkaroon po ng labanan. First joint bombing. Tingnan po ninyo pansinin po ninyo ang mga terms na ginagamit po dito. First joint bombing and intercept exercise ng PH-US Air Forces sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at US President Donald Trump, arangkada ngayong Martes, Enero 4 sa bahagi ng Bajo de Masinloc, Zambales. Yan po yung Scarborough Shoal, mga kaistorya, na kung saan ay nabalita na nandyan din po mga kaistorya, hinarang at itinaboy ng Coast Guard natin ang mga Coast Guard vessels ng China. At tatlo nga po mga kaistorya po na warships ng China ang dumaan sa atin pong exclusive economic zone at pinuntahan nyo ng warships din ng Pilipinas. Mamaya po ay bibigyan ko kayo ng update tungkol dyan. Gusto ko lang mga kaistoryang ipaalala po sa ating mga viewers yung sinabi ng isang maka-China na iiwanan daw ng puwersa ng Amerika ang Pilipinas pag naging presidente na ng Amerika si President Donald Trump. Ano ngayon, presidente na si Donald Trump ng Amerika. Bakit nandito pa rin? At naghahanda pa nga po Air Force natin Imagine mga kaistorya, ang sasama sa puwersa ng Pilipinas ay galing pa po sa PACAF or Pacific Air Force ng Amerika. Kung hindi ako nagkakamali, yan po yung kanilang naval base na nakabase po dyan sa Japan. Yan po ang pinakamalaking fleet ng Amerika sa buong Pasifiko. Ituloy po natin. Ayon kay Philippine Air Force Spokescolonel Maria Consuelo Castillo, handa ang hanay ng Philippine Air Force laban sa posibleng pag-atake ng kampo ng Chinese jet fighters habang isinasagawa ang pagsasanay. Inaasahan na ng Pilipinas kung ganon na maaaring makialam, manita o mag-intercept ang China, yung mga fighter jets ng China. Pero nakahanda daw po ang Philippine Air Force natin. Yan na nga yung sinasabi ko sa inyo na kailanman hindi kayang sindakin ng China ang kasundaluhan po natin. Malabong mangyari po yun. Wala po yan mga kaistorya sa hinagap ng mga Pilipinong sundalo. Wala po sa bukabularyo nila yan. Laban kung laban. Binigyang din pa ni Castillo na hindi kailanman matitinag. Tingnan ninyo mga terminong ginamit ang Philippine Air Force sa pagtupad ng kanilang mandato dahil nakapaloob ang mga pagsasanay nila maging ang regular na maritime patrols, international rules-based order. Salamat. Salamat po tayo ay talagang napapapalakpak at talagang ako po ay proud na proud sa atin pong mga kasundaluhan. Salamat po sa gobyerno po natin. Ganyan din po ang binalita online ni GMA. Ang sabi po, PH-US Joint Air Patrol Exercises underway over South China Sea sa West Philippine Sea. Sabi nga mga kaistorya, sa airspace po dyan sa Bajo de Masinloc or Scarborough Shoal. Ang sabi po dito, the Air Forces of the Philippines and the United States were holding joint patrols over the South China Sea. A spokesperson for the Philippine Air Force said Tuesday, ito po'y kahapon, mga kaistorya nangyari. Ibig sabihin ay naisagawa na pala. The one-day exercises was being carried out in the West Philippine Sea. May nabalitaan ba kayong hinarang yan ng China? Kasi wala po akong nabalitaan. May nabalitaan ba kayong nakaangal, nakapiyok ang China? Sige nga, kung matapang talaga ang China.
At kung talagang gusto nila ng labanan o giyera, ay bakit hindi pa nila, gaya ng sabi ko kahapon, bakit di pa nila umpisahang magpaputok? Paputukan na nila ang puwersa ng Pilipinas at ng Amerika. Diyan, sa airspace ng West Philippine Sea, tingnan natin. Napaputukan ba nila? Hindi. Sabi nga ni Commodore J. Tariela nung na-interview natin siya, kasi tinatakot ng mga bunganga ng China, no, yung mga maka-China, yung mga modern makapili, tinatakot tayo, nagigirahin tayo ng China, ika. Abay, ang sabi po ni Commodore J. Tariela, mga ka-istorya, mabuti pa ika itong mga vloggers na to. Ya? Samantalang ang China ika, ang presidente ng China, hindi alam kung sasabak sila sa giyera o hindi. Bakit ang sinasabi ng mga mga modern makapili na yan, mga ka-istorya, igigirahin daw tayo. Mismo nga ang kanilang gobyerno, hindi alam kung sasabak sa giyera o hindi. Ito na ang katibayan Naglalayag dyan ang mga Coast Guard natin, ang Navy natin, at ito ngayon, Air Force ng Pilipinas at ng Amerika, nandyan nagsasagawa po ng pagsasanay, pambubomba, pagpapasabog, at pagharang sa kalaban. Bakit di pinapuputukan ng China? Takot. Ayaw ng giyera yan. Philippine Air Force spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo said, using Manila's term for waters in the South China Sea that fall within its exclusive economic zone. Today, February 4, 2025, the PAF and the U.S. Pacific Air Force, or PACAF, will conduct a bilateral bomber air patrol, air intercept training, and photo exercise over the West Philippine Sea. This exercise is a crucial step in enhancing our interoperability, improving air domain awareness, and agile combat employment, and supporting our... ibig sabihin, mga kaistorya, paghahanda nga ito sa posibleng labanan na maaaring mangyari. Lagi kong sinasabi, mabuti po ito kaysa mabulaga tayo na walang kahanda-handa. Ibig sabihin, kung sakali talaga, mga kaistorya, na wag naman sana, di naman talaga natin hinahangad ang ganung pangyayari, pero mabuti na lang, nahanda tayo, hindi tayo mabubulaga kasi alam na ng mga kasundaluhan natin, alam na ng mga Pilipino kung ano ang kanilang gagawin. Yan yung interoperability, mga kaistorya, yung pag-action agad sa panahon ng krisis, biglang pagputok halimbawa ng labanan. Ang sabi po, the participants met at the west coast of Philippines to conduct the exercises which started at noon and will end in the afternoon. So kahapon nangyari ito, natapos. Ang tanong, mga kaistorya, pinaputukan ba, hinarang ba ng China? Hindi, wala nga tayong nabalitaang ganon. Tingnan ninyo ito, mga kaistorya, strong and strategic partnership ng Pilipinas at ng Amerika. Asan na yung sinasabi dyan na naiiwanan ng Trump administration ang Pilipinas? Ito po yung balita po ni ABC 13. Ito yung yung warships ng China, yung kanilang dumaan sa exclusive economic zone natin. Ayan Itong nag-video po ay nakasakay mismo, kung hindi ako nagkakamali, sa warships naman po ng Philippines. Kung hindi ako nagkakamali, BRP Jose Rizal po yan. Correct me if I'm wrong sa pagkakatanda ko. Base po sa balita kahapon. Ngayon, para sa mga nagtatanong, ay bakit hindi yan harangin ng puwersa ng Pilipinas? Bakit hindi po palayasin? Mga kaistorya? Ganito kasi ayan. Ito ang ginagamit ng China Alam kasi ito ng China Kaya malakas ang loob nila Ito ang dahilan. Nilinaw ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na pinahihintulutan sa ilalim ng United Nations ang pagdaan ng 3 China warships sa loob ng archipelagic sea lanes sa Mindanao. Yun naman pala, mga kaistorya Ibig sabihin,
legal. Kasi base sa international law. Ibig sabihin, mga kaistorya, hindi natin pwedeng sitahin kasi dumaan lang. Dumaan lang. Di naman nagpaputok. Wala namang hinaras. Alam ng China na legal yun sa international law. Akala kasi ng China, kung pag ginamit nila yun, yung kaganyan, freedom of navigation or innocent passage, masisindak tayo. Kasi isang paraan din yan ng pagpe-flex ng muscle eh. Illegal naman pala. Alam ng China, hindi natin sila pwedeng sitahin, hindi natin sila pwedeng paputukan. Yun naman pala yun, mga kaistorya. Naiintindihan nyo na po, ha? Mga kaistorya. Anyway, kahit ganon, legal naman pala, wala namang problema yung pagdaan. Nagpadala pa rin po ng warship ng Navy ang Pilipinas at binantayan sila. Gayunpaman, iginiit ni Trinidad na bigo ang mga barko ng China na inilahad ang kanilang pagkakakilanlan, lugar ng pinanggalingan at pupuntahan matapos hamunin ng Philippine Navy sa isang radio challenge. Kita ninyo, sabi ko na sa inyo ito pa. Ito po mga kaistor, dagdag na balita lang ako. Ako po ay dismayado sa naging pahayag po ni dating Senator President Tito Soto tungkol sa West Philippine Sea. Ang gusto niya po ay makipag-joint exploration ang Pilipinas sa China kung hindi ako nagkakamali. Naku naman, Tito Sen, walang pagkakaiba po ito sa isinulong dati ng dating administrasyon na partnership sa China. Yung i-explore, exploration and exploitation ng natural oil and gas dyan sa West Philippine Sea. Ito ay ginawa din ng dating administrasyon ni GMA. Paano naman yan isusulong ni Tito Sen yung ganyan? Kaya nga ni-reject na po ng binasura po at idineklarang illegal ng Korte Suprema. Yan pong partnership na yan ng China at ng Pilipinas dahil labag po sa konstitusyon natin. Uulitin na naman ni Tito Soto. Reject na nga ng Korte Suprema. Basahin natin. Sa isang panayam ng segment na harapan sa ABS-CBN noong Enero 31, sinabi ni dating Senate President Tito Soto na mas makabubuti umano kung magiging magkasosyo ang Pilipinas at China upang matapos na ang iringan sa pagitan ng dalawang bansa. Hindi mangyayari yan. Ang mga Pilipino wala nang tiwala sa China. Ang mangyayari niyan, ako kabado ako dyan, basta China, baka lamangan pa tayo later on, baka tayo pa sipain sa sarili nating bakuran If I get the chance to talk to President Marcos, sa tingin mo makukumbinsi mo si PBBM? Malabo. Mas alam ni PBBM ang legalidad sa usaping yan kaysa sa kanya I will suggest that we try to come up with a co-venture with China and explore, kaya sila mainit dyan. Hindi niya pa ba alam na ginawa na yan ni GMA, administrasyon ni GMA? Oo, meron na. Nagkaroon. At saka mismong ang administrasyon ng dating presidente. Pareho po yung binasura ng Korte Suprema, ni-reject ng Korte Suprema. Di pa ba alam yun ni Tito Sen? Tapos isasuggest niya uli kay PBBM. Wrong. Wrong move po yan. At yan po ay thumbs down po dyan ang mga Pilipino. Kayo, papabor kayo dyan? Sasang-ayon kasi kayo sa sinasabi ni Tito Soto, mga kaistorya? Comment nga po kayo. Alam naman natin kung ba't sila mainit dyan. Mayaman yung South China Sea. Yun na nga pinag-iinteresan ng China Mayaman yung West Philippine Sea. Alam natin yan Sabi nga mas malaki pa daw po mga kaistorya ang natural oil and gas reserve deposit dyan sa West Philippines, mas malaki pa sa isang bansang miyembro ng OPEC. Kita ninyo. So mag-co-venture tayo. Itinulad nga po ang Pilipinas na isang mayamang tao na nakaupo sa bundok ng mga ginto pero namamalimos. Bakit? Yan nga mayaman na. Kuha na yan. Gas and oil deposit dyan.
sa West Philippine Sea na hindi natin mapakinabangan dahil sa China. Ngayon ulita na ako talaga nanghihinayang ako sa administrasyon ng dating presidenteng Marcos Sr. Noon pa, nakaplano na po yan. Pinasurvey nga po yan ng dating Marcos Sr. Oo, pati yung kwan dyan, deuterium po dyan. Alam yun. Alam niya yun. Walang China na nabubuli sa atin yan. Kaso anong ginawa? Sayang. Sayang, mga kaistorya. Anyway, di pa naman po huli ang lahat. Lahat ng area namin, 60-40. 60 Pilipinas, 40 kayo. O dun sa lugar ninyo, 60 kayo, 40 kayo. Ewan ko kung alam ba ni Tito Sen o hindi na nireject na nga ng Korte Suprema yan. Uulitin na naman niya. Ewan. Ang labo po ni Tito Sen dito sa bagay na ito. Malabo po. Tuloy. Ito po ay kinumend, pinuri po ni Commodore J. Tariela, mga kaistorya, yung investigasyon ng TRICOM sa mga nagpapakalat ng fake news sa social media. Ang sabi po ni Commodore J. Tariela, I would like to commend the House of Representatives for leading this initiative by inviting social media personalities who sometimes muddle the conversation regarding our fight in the West Philippine Sea. At times, some of them amplify PRC narratives and weaken our position. Totoo yun. Itong mga modernong makapili. Talaga pong may mga na pumapanig sa China. Dahil dyan sa West Philippine Sea. Ginagawa nilang mali, Pilipinas. Pinapasama nila, Pilipinas. Parang ang binibigyan pa nila ng katwiran, China. Tama lang. Tama lang po yan. Sa halip ng ipaglaban mo, karapatan mo. Sa halip ng ipaglaban mo, karapatan ng Pilipinas, pinaglalaban mo, China. Ibang klase, oo. Di ba nakakagalit yung mga ganun? It is important that we make these influencers recognize the limitation of their freedom of speech. Tama. Ako, pabor ako dun na lagyan, gawa ng code of conduct ang mga content creators, mga kaistorya, ang mga vloggers, lalo na yung mga political vloggers, ginagamit ang freedom of speech. Pati West Philippine Sea, hindi lang gobyerno natin ang binabanatan nila Speaking, may ilan na kaya hindi dumalo sa Quadcom kasi ang idinahilan nila ay violative daw po, mga kaistorya, sa kanilang freedom of speech. Yun ang dinahilan nila. Particularly when it jeopardizes our national interest and undermines our own struggle in the West Philippines. Sa halip na tumulong parang ang gusto pa tayong ilaglag mga kaistorya. Ngayon ito, may isang veteranong journalist na para sa akin hindi ko sasang-ayunan yung sinasabi niya. Pero ako ay believe, mga kaistorya, sa mga journalist sa mainstream. At ako'y naniniwala kailanman na hindi mapapantayan ng mga content creators o ng mga vloggers ang mga veteranong journalist, ang mainstream. Kasi sila naman talaga ang pioneer. Ang mga vlogger kasi, mga kaistorya, kahit bukas pwede ka nang mag-vlog, vlogger ka na. At sa journalism, sa mainstream, mga kaistorya, ay sila'y ginagabayan at natatalian sila nung tinatawag na code of conduct. Samantalang sa mga vloggers ay wala. Pero bakit hindi ako sasang-ayon dito? Basahin ko muna tapos mamaya puntuhan natin. Nanindigan ang veteran journalist na si Ellen Tordesillas, founder ng fact-checking firm na Verifiles, na hindi automatikong maituturing na pamamahayag o pagbabalita ang ginagawa ng mga vloggers dahil ang mga lehitimong journalist ay sumailalim sa akmang pag-aaral bilang profesional, may tamang pagsasanay at tumatalima sa media ethics na protektado ng konstitusyon. Mamaya na lang Humarap si Tordesillas sa unang public hearing, so on and so forth. Sabi, mga kaistorya vlogging does not make you a journalist. Okay, sige, ganito na lang. Dahil ba sa sinabing yan, mga kaistorya, ni Ma'am Ellen Tordesillas, ay pwede nang mabawalan o harangan ang mga vloggers na magbahagi ng mga impormasyon, magkomentaryo? Hindi po, mangyayari yun.
Kasi kung babawalan ninuman ang mga vloggers na magbahagi ng mga impormasyon at magkomentaryo, lalabagin na yung universal mga kaistorya na karapatan ng tao. Ano yun? Yun po ang freedom of speech na ginagamit din naman nitong mga vloggers na umatake sa gobyerno na inaabuso yung freedom of speech na yan. Kaya nga sabi ko, pabor ako sa investigasyon ng TRICOM at pabor ako na gagawa ng Code of Conduct para po matalian at hindi umabuso ang mga vloggers. Balik ako doon sa tanong natin kanina kung pwede bang bawalan ang mga vloggers na magbahagi ng impormasyon o mga impormasyon at magkomentaryo through different social media platforms. Pwede ba yon? Hindi. Bakit? Yung kasi mga kaistoryang freedom of speech ay ganito ang sinasabi sa Article 19 ng Universal Declaration of Human Rights. Ito po mga kaistorya ay United Nations. Ginawan ko na ito ng dedicated content. Pero uulitin ko para po maintindihan ng atin pong mga manunood. Mga kaistorya. Itong Article 19 na ito ay kinote din ito ng isang senador natin noong kanyang tinayuan at ipinagtanggol ang freedom of speech sa Senado. Ano ba iyong nakalagay sa Article 19? Pakinggan po ninyong mabuti habang binabasa ko, pagkatapos ay hihimayin po natin. Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers. Ano ang ibig sabihin nun? Bawat tao, ano man ang lahi mo, nasa ang panig ka man ng mundo, ay may karapatan kang magpahayag ng iyong opinyon at ekspresyon o saloobin. Ano ang kasama o nakapaloob sa mga karapatan na yan? Una, yun nga na ikaw ay may kalayaang magpahayag ng iyong opinyon o saloobin na hindi ka hinahadlangan. Hindi ka pwedeng hadlangan, hindi ka pwedeng bawalan sa komentaryo. Sa pagkukomentaryo, pasok yung freedom of opinion and expression or freedom of speech. Ano pa? Ang kabilang dyan sa karapatan na yan? To seek o magsaliksik, maghanap, makatanggap, at magbahagi ng mga impormasyon. Yung mga binabalita, kasama yan sa impormasyon. At mga ideya through any media. Kaya nga sa social media and regardless of frontiers. Kahit pa sabihin na hindi ka maaaring maging automatikong journalist, kung ikaw ay vlogger, ay hindi pwedeng bawalan ang mga vloggers na magbahagi ng mga impormasyon at magkomentaryo. Freedom of speech yan. Kasama yan, nakapaloob yan sa freedom of opinion and expression. Universal Declaration of Human Rights, Article 19. Alam ng gobyerno po natin yan. Kaya pasintabi na po dun sa nagsabi, nililinaw natin. Para bagang kung babawalan ang mga vloggers, magiging diktador ang sino mang magbabawal. Palagay ko kaya nasabi yun, nasasagasaan siguro ang ego nila. Kasi mga kaistorya, ito na lang. Ito naman ay opinion ko lang. Kasi po, ang mga tao ngayon, araw at gabi, nakararaming mga Pilipino, ang majority ng mga Pilipino, ay nakatutok sa social media. Sa social media na naghahanap ng balita. Bakit? Ilang bang Pilipino ang may hawak ng cellphones, ng mga gadgets, araw at gabi, nakatutok sa social media? Kaya palagay ko, kaya nila nasasabi yun, nasasagasaan lang yung ego nila. Mga kaistorya, yun naman ay opinion ko lang, tuloy. Dagdag po na balita.
Nag-issue ng show cause order ang House Strike Committee sa ilang social media personalities na hindi tumugon sa imbitasyon ng komite upang dumalo sa pagdinig kaugnay sa paglaganap ng fake news sa bansa. Ay mabuti kung gano'n, ano. Eto pa, hiniling ng mga miyembro ng House Tri-Committee ngayong Martes, Pebrero 4, ang disbarment laban kay dating Presidential Communications Office Secretary Attorney Trixie Cruz Angeles dahil sa umano'y pagbaliwalahan nito sa investigasyon ng Joint Panel tungkol sa pamamayagpag ng fake news at disinformation campaign sa social media. Ito ang dahilan upang maghain ng motion si Abang Lingkod Representative Joseph Stephen Caraps Paduano na humihiling sa House Legal Department at na pag-aralan ang posibilidad. Bakit yan? Siguro technical error ng paghahain ng disbarment case laban kay Angeles. Mr. Chairman, I have two motions. First motion is to issue a show cause order to Attorney Trixie Angeles. That is my first motion. My second motion is for the legal department of this House to study if ever there is a relation, because she is an officer of the court and she should respect the constitutional duty of Congress and question of legality. Mr. Chairman, I respectfully move that we will consult the legal department of this House for a possible disbarment case against attorney. Well, kulang pang grounds palagay ko, no? Para hainan ng para ma-disbar si Attorney Trixie, no? Kasi para sa akin mababaw pa po na dahilan yan, kasi dapat may grave misconduct, mga kaistorya. Okay, tuloy pa. Well, dapat talagang silang umatay. Ngayon, padadalhan sila ng show cause order. Sige, wag pa silang sumipot. Later on, baka sila po ay makontempt. Ito pa, nang gagalaiti si Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Jr. nang magsalita ito sa joint hearing ng Committee on Public Order and Safety, Information and Communications Technology at Public Information ngayong Martes, Pebrero. Bakit kaya nang galaiti? Uminit lalo ang kanyang ulo nang mabasa nito ang excuse letter ng isang pasaway na vlogger. Kaya pala, na nasa likod ng fake news at disinformation laban sa mga opisyal at ahensya ng pamahalaan. Mahigit 40 vloggers ang inimbitahan ng joint panel sa pagdinig, subalit wala sa mga ito ang nagpakita sa kamera. Ang alam ko 3 lang yung umattend. I have decided to respectfully decline. Respectfully, minumura tayo. Kaya naman pala uminit ang ulo ng mambabatas. Pagkatapos nito, basahin, ay tila hindi nito napigilan ang sarili na magmura habang hinahamon ang vlogger na harapin ang kamera. Ayan po yun. Aba, humarap ka rito kung matapang ka. Hirap sa'yo, nagmumura ka dyan nang wala kaming kalaban-laban. Humarap ka rito. NAMO. Gigil si Kong. Yan po ang mga balita at impormasyon na maibabahagi sa inyo ng inyong kaistorya ngayon. Kasama po ang ating komentaryo, kritisismo, opinion, kuro-kuro, mga kaistorya. Pakishare po at pakilike. At sa mga bagong viewers po natin, kung nagustuhan ninyo ang ganitong content, ay maaari po kayong mag-subscribe. Muli ay maraming salamat sa mga sulit kaistorya natin. Sa buong mundo, mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat sa lagi ninyong panunood at pakikinig, pag-share at pagla-like. Walang sawang pagsuporta at pag-antabay sa mga uploads ng inyong lingkod. Muli ako po si Juan, historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang itong bansang Pilipinas.